I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Meron tayong upload videos, updates. Today is October 20, 2025 na kung saan mga kababayan, yan po mga sekretary ni Pangulong Marcos Jr. ay pumunta po sila sa Masbate. Kung natatandaan nyo po, yung bagyong Upong, kinabukasan pumunta po ang Pangulo. Nagdala po siya ng kaukulang tulong, kas pinansyal, lahat-lahat mga relief goods. So ngayong araw, October 20, 2025, pumunta po ang mga sekretaris niya dyan sa Masbate, no, para bisitahin ang mga nasalanta ng Upong sa eskwelahan, sa hospital, lahat-lahat po, no. At hindi lang ho sila pumunta dyan na bumisita lamang, hindi po, kasama po yung tulong. Hindi lang po sila pumunta dyan or magbibisita lang, kundi kasama po yung tulong pa din, cash assistance, tulong sa mga magsasaka, mga binhi, kung ano-ano, you know. Alam niyo naman ang Pangulo, mga kababayan, sabi niya po, tuloy-tuloy pa po ang suporta ng mga nasalanta ng sakuna hanggang po makabalik sila sa kanilang normal na buhay. Para kumpleto detalyado mga kababayan, basahin po natin. Eto na. Ng RTBM, ensuring the swift delivery of the government's recovery and rehabilitation efforts, Special Assistant to the President, SAP Lagdamio, lead the inspection of the facilities damaged by Typhoon Upong. Typhoon Upong pala, ano? In the province of Masbate on October 20, 2025. Nako, kahapon guys, no, 24/7 ang ulan dito sa amin. Accompanied by the Department of Social Welfare and Development, which is ang sekretary ng DPWH, hindi mali, DSWD pala, Secretary Gatchalian, and of course Secretary ng DOT, Secretary Prasco, and Department of Education, Secretary Angara. And of course, Lagdamio Jr. assessed the current condition of the Masbate Provincial Hospital, which was affected by the typhoon. President Ferdinand Marcos Jr. inspected the hospital during his visit to the province on October 1, October 2025. Itong mga nakaraan pa, mga kababayan, nagpunta po ang Pangulo dyan because of zero billings. Ayan. Where he turned over a check worth of the 3 million from the Department of Health, DOH Region 5, for the facility repairs and provided to Starlink units to strengthen communication amid connectivity challenges. Ayan. Tuloy likewise, the Cabinet Secretaries evaluate 2 schools infected of the typhoons, the Masbate Comprehensive National High School and the Nursery Elementary School. At NIS, SAP Lagdamio Jr. received a briefing from the office in charge, OIC Principal John Mark Baruga, reporting that the school facility, which sustained heavy damage during the typhoon, have now been fully rehabilitated and are currently being used by students. Ayan sila. So kung makikita nyo dito, maganda. Ito po naman sa loob ng hospital, mga kababayan. Ang lawak, galing. Ayan. Binisita nila. Wala si Pangulong Marcos Jr. kasi hectic ang schedule nun . Kaya yung mga sekretary niya na ang pinadala niya doon. In fairness naman sa mga sekretary niya, mga kababayan, grabe. Ang sisipag nila, sa totoo lang, nagtatrabaho talaga. Siyempre, isang utos ni boss. Ayan nasira yung school nila, pero ngayon, okay na. Ayan. Kasama si sekretary. Mga sekretaris ng Pangulo. Nandyan sila lahat. Ayan. Wow. Mabuti naman. Ang bilis talaga ng aksyon ng Pangulo. Diba? Sana ganyan ang mga Pangulo. Diba? Mabilis yung agarang, pagtulong, sa gawa ng mga pagsolusyon ng problema sa bawat region na kung saan nasasalanta ng mga baha. Ito pa mga kababayan. So kung nakikita nyo ulit dito mga kababayan, ayan po ay dyan po rin po sa Masbate, no?
ay DSWD, ayan, cash assistance, so far so good. Ayan, sa mga kababayan natin dyan. You see, ay wow, sana all. Di kinaloka. O yan, no? Talagang binibigay sa kanila ng, face to face. Hindi tulad nung mga nakaraan, dumadaan sa barangay. Kasi alam na ng Pangulo, yung kalakaran pag dumaan sa barangay, alam nyo na, laging may kupit eh. So far, mga sekretary pa rin ng Pangulo ang nandyan. Ayan, kung nakikita nyo, nagsasalita sila. Tulad ng sinabi natin, ayan po ay mga nasalanta ni Bagyong Upong. Ang Pangulo talaga hindi nagpababaya kahit kailan. Solid na solid yung tulong, yung mga, relief goods, lahat, cash assistant. Lalo na po sa Cebu, sosyalin talaga, hindi kayo naloka. Ang ganda ng tinitirahan nila. Ay, nako. Totoo lang, talo pa yung ibang bansa, Kaganda nung, yung modular house. Wow. Ayan, shout out sa mga taga Masbate. Diba? Kala nyo, sabi ni Sarah, walang nagawa do ang Pangulo. Walang direktiba ang Pangulo. Ano yan? Bakit anong ginawa ng mga sekretary niya dyan kung walang direktiba ang Pangulo? Yan ang hirap no? Nakikita mo yung ibang tao, pero yung sarili mo, di mo nakikita. Yung baho mo, yung kapalpakan mo, ipinapahid mo kay PBBM na wala naman sa pagkatao niya ang tamad. Di ba? Napakasipag na Pangulo. Ito pa. Ito, Masbate pa din, mga kababayan. Basahin po natin, Ayan, sabi po dito, mga bes, shout out sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Special Assistant, ayan, to the President, Saf Antonio Lagdimio, along with the Department of Social Welfare and Developments, DSWD, and of course, yung mga sekretary niya, mga kababayan. And, siyempre, sabi dito, distribute various agricultural assistance to the typhoon affected farmers during a visit to the outreach station Masbate Center for livestock development. Ayan, in Barangay Asid, Masbate City on October 20, today. Ayan. This event followed the President Ferdinand Marcos Jr. visit to the Masbate after Typhoon Upong caused destruction, where he led relief efforts and conducted inspection to accelerate recovery and rebuilding in the province. Sa Bagyong Upong. Grabe kasi. Nagpunta ang Pangulo nung nakaraan, mga bes, at ngayon maayos na. Tuloy-tuloy po ang tulong sa kanila, 'di ba? Laging sinasabi ng Pangulo, tuloy-tuloy po ang tulong sa kanila hanggang makabalik sila sa normal. Tingnan nyo yan, basahin muna natin bago ipanoorin yung video, okay? During the program, the Cabinet Secretaries turned over the 1,200 bags of hybrid rice seeds and 100 bag of corn seeds to more than 70 farmers to help speed up recovery efforts. Wow! Sana all! Libre pa more! They also visit the nursery for pili and cacao seedlings, as well as the temporary cage for 48 upgraded hybrid goats and 43 native sheep. What? Aba, may kambing, mga bes. Mayroon pang 43 na native sheep. Galing. Ano ba sa Tagalog ang native sheep? Yung, di ba, karnero ba yan? Correct me if I'm wrong, mga kababayan, the Ross MCLD under the Department of Agriculture, DA Regional Office B serves as Masbate Hub for Agricultural and Livestock Research and Development Initiative. Wow! Hindi lang kalabaw, mga bes. Pati, hindi lang kalabaw binigay sa mga aitas, pati ba naman mga kambing, ayan, mga native sheep. Wow, sosyalin. Ayan, binisita rin po ng mga sekretary niya sa ngayong araw, diniretso. Trabaho pa more. Tapos sabihin ni Sara walang ginagawa ang Marcos admin. Grabe, kumusta na kaya siya? May ginawa ba? Ayun ang tanong. Meron ba? Palagay ko wala akong nakikita eh. Ayan tingnan na. Ayan mga beswa. Nakikita nyo, grabe naman to si Upong talaga, Wow, yung mga kambing, mga bes. Diba, shout out sa mga taga Masbate. Ngayon, okay na sila. Pero, ito naman si Bagyong Ramel, mga kababayan, grabe.
Ang tindi, nakakainis. Nakita nyo ba? Itong kahapon. Sobra-sobra yung ginawa ni Ramel. Puro puro sakuna ang dumadaan sa bansa natin, ano. Talagang ano tayo ano tawag dito? Suki talaga tayo ng mga sakuna, lindol, bagyo, baha, hala. So, yun mga bes. At least hindi nagpabaya ang Pangulo, ha. Actually, ang Pangulo pumunta na yan itong October 1, di ba? Ayan, ngayon, another visit ng mga secretaries at tinitingnan, in-inspect kung okay naman sila. Maganda ang kanilang kagayan, bumalik na sila sa dati. May kas-assistant pa na naman. Kasi itong nakaraan, nung nagpunta ang Pangulo, ayan, mga libreng binhi yan, yung mga nakaraan, mga kababayan, nagbigay din ng kas-assistant ng Pangulo. Ngayon, nagbigay na naman. October 20 tayo ngayon, 2025. So, yun guys. See you again on my next upload. Bye, bye, bye. Yan, babus. God bless Philippines.